Kumusta? Ikaw ba ay isang bagong investor? At aminin natin, medyo kinakabahan ka pag nakikita mong puro pula ang market, no? Well, sa pag-uusap natin ngayon, tutulungan kitang bumuo ng isang portfolio na hindi lang basta para kumita, kundi para bigyan ka ng mahimbing na tulog sa gabi. Tara, simulan natin. Naisip mo na ba kung ano yung pinakaunang heartbreak ng isang bagong investor? Yung pakiramdam na parang guguho ang mundo mo kasi yung pinaghirapan mong pera biglang bumabagsak ang halaga? Halika, alamin natin kung ano ba talaga ang nasa likod ng takot na yan. Ayan, panic selling. Yan ang tawag dyan. Ito yung moment na bigla mo nalang ibebenta lahat ng investments mo dahil sa sobrang takot. At alam mo ba kung bakit ito nangyayari? Kasi kadalasan, lahat ng pera, lahat ng itlog, nasa isang basket lang. At yan ang malaking pagkakamali na aayusin natin ngayon. Okay, Section 1, The Investor's First Heartbreak. Dito, uunawain natin, ano ba yung totoong kinakatakutan natin sa likod ng mga pulang numero na yan? Ito na. Ito yung pinakaugat ng problema. Kapag lahat ng pera mo, lahat ng pinaghirapan mo, nakataya sa iisang stock o investment lang. Kasi kapag bumagsak yon, pakiramdam mo, ubos lahat, wala nang natira. At yan ang pinakadelikadong sitwasyon, lalo na para sa mga nagsisimula pa lang. At dahil dyan, dito na tayo papasok sa ating Section 2, The One Basket Mistake. Dito, ipapakilala ko sa iyo ang isang luma ng prinsipyo sa pag-i-invest pero napaka-epektibo pa rin hanggang ngayon. O diba? Siguradong narinig mo na to. Don't put all your eggs in one basket. Sa mundo ng investing, ito ang golden rule. Ito yung pinaka-importanting paalala para protektahan yung pera mo mula sa isang malaking sakuna. At ang konsepto sa likod niyan, ang technical term, ay diversification. Sa simpleng salita, pagkakalat ng investments mo sa iba't ibang assets. Isipin mo na lang, para kang may basketball team. Hindi pwedeng isa lang ang star player mo. Pag na-injure yon, tapos na ang laro. Dapat may iba ka pang maaasahan na susuporta sa team. So paano ba to gawin? 3 simpleng hakbang lang. Una, ikalat mo sa iba't ibang kumpanya para kung bumagsak ang isa, hindi damay lahat. Pangalawa, ikalat sa iba't ibang industriya. May tech ka, may finance ka, may health. Dahil pag mahina ang isang sektor, baka malakas naman yung isa. At pangatlo, at ito ang pinaka-importante, sa iba't ibang klase ng asset. May stocks ka, may bonds at iba pa. At tandaan mo to ha, ang goal ng diversification ay hindi para maging manghuhula, hindi para laging tama. Ang goal natin dito ay stability. Gusto nating bumuo ng isang portfolio na kahit anong bagyo ang dumaan sa market, nakatayo pa rin siya ng matatag. Okay, tama na sa theory. Gawin nating mas practical. Section 3, a balanced starter portfolio. Heto na ang isang napakasimpleng 50-30-20 plan na pwede mong simulan. Ngayon din. Ganito ang magiging itsura niya. Hatiin natin yung pera mo sa 3, 50% ilagay natin sa stocks. Ito yung para sa growth. 30% ilagay natin sa bonds o sa MP2, ito yung safety net mo. At yung 20% hayaan mo lang as cash para sa mga biglaang pangangailangan. Okay, i-breakdown natin. Yung 50% sa stocks, ito yung growth engine mo. Pwedeng sa index funds na sumasabay sa buong market. Yung 30% naman sa bonds o sa MP2 ng pag-ibig, ito yung anchor mo. Mas mabagal ang tubo, pero mas sigurado, mas stable. At yung 20% na cash, super importante niyan. Ilagay mo sa isang digital bank para may interest pa rin. Yan yung gagamitin mo pag may emergency para hindi mo kailangang galawin yung mga long-term investments mo. Ayan, ganyan ang itsura ng totoong financial balance. Hindi siya puro sugal sa high-risk investments, pero hindi rin siya puro ipon na natutulog lang sa bangko. Ito yung perfect mix. Lumalago ang pera mo, pero at the same time, protektado ka. Ang galing, di ba? At para sa huling bahagi, at para sa akin, ito ang pinaka-importante, your financial insurance policy. Dito natin malalaman kung bakit ang diversification ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kapayapaan ng isip. Isipin mo yung portfolio mo parang isang seesaw. Pag bumagsak ang isang bahagi, halimbawa yung stocks, may ibang bahagi naman ng portfolio mo, tulad ng bonds, na aangat o mananatiling stable. Sinasalo nila ang isa't isa, teamwork, kaya hindi ka basta-basta babagsak ng tuluyan. Sa madaling salita, yung pera mo laging may plan B. Hindi ka umaasa sa isang hula lang o sa swerte.
Meron kang isang matatag na sistema na nagpoprotekta sa'yo kahit anong mangyari sa mundo. At ito, pakiusap, tandaan mo sana to. Hindi ka yayaman sa isang tamang hula. Yayaman ka sa pagiging consistent at sa pananatiling naka-invest for the long run. Yan ang sekreto ng mga tunay na successful na investors, hindi yung mga get-rich-quick na pangako. Kaya sa huli, dalawang napakahalagang bagay ang binabantayan ng diversification. Una, syempre, yung pinaghirapan mong pera. At pangalawa, na para sa akin ay kasing halaga rin, yung kapayapaan ng isip mo. At yan, hindi nabibili ng pera. Kaya isipin mo na lang to na parang insurance policy para sa yaman mo. Katulad ng car insurance, di ba? Hindi mo naman hinihiling na mabangga ka. Pero ang sarap sa pakilamdam na alam mong may sasalo sa'yo just in case. Ganun na ganun din to para sa pera mo. Kaya iwan ko sa'yo ang tanong na to. Ang portfolio mo ba ngayon ay binuo para sa kalma o para sa gulo? Para sa kapayapaan ng isip o para sa panic at stress? Pag-isipan mong mabuti. Dahil ang sagot mo sa tanong na yan ang magdidikta ng iyong financial future.